O eto guys, nandito na naman tayo ha. At eto, basahin na naman natin itong bagong statement ni Inday Sayad. Sa ika-day 4 ng impeachment trial ha. Sige, pag-usapan natin to at may sinabi rin ang ating puting kabayo kung bakit itong si Inday Sayad ay na bad trip. Pero, sige ha. Okay, basahin muna natin ang sabi niya rito ha. Mga kababayan, on day 4 of the impeachment trial, the country witnessed what I have been saying all along. The complaint is not supported by evidence. Wow! ano pala yung video? What the heck? Sira ulo talaga no? Repeatedly claiming that there were threats when none existed. Sira ulo na talaga, di ba? Hindi pala threat at hindi pala existing yung video. Oh, kaya siguro na bato ng laptop itong sinarbasa. At saka kasi pinalabas-labas ang video. Di ba? Sinabi nang dapat di nilabas kasi nga hindi existing eh. Di ba? Ang sabi nito, inventing an assassin where there was none. And fabricating evidence to support those claims does not transform fiction into fact. Wow! Instead, such actions undermine the integrity of public institution, erode public trust, waste public resources, and corrupt the search for truth. An impeachment proceeding should be grounded in credible evidence, not speculations, manufactured narratives, or unsupported allegations. The rule of law depends on facts and not fictions. Wow! Ang masasabi ko sa sinabing ito ni Inday Sayad, sira na ang ulo mo. Matagal namang sira na ang ulo mo. Unang-una, sasabihin mo walang ebidensya. Ano pala yung video? Ano yung multo? Diba? Ang tanga mo naman, tapos sasabihin mo, walang ebidensya. No? Ito, nag-e-erode na raw ang public trust. Talaga, nag-e-erode talaga ang public trust sa'yo. Tatanga-tanga ka kasi. Tapos tatanggi ka pa, ha? Wala kang pagtanggi yung iyong mga lawyer na hindi totoo yung video. Ano pala yung video? Hindi ba ebidensya yun? Kaya nga yun ang pinaka-ebidensya, sasabihin mo walang ebidensya. Tapos sasabihin mo wala namang maipakitang assassin. Bakit? Ang usapan ba ay nasa assassin? Kayo lang ang nagpalabas ng mga usapin na assassin na yan. No? Yung assassin, hindi naman talaga yan ang tunay na topic. Ang topic nito, ikaw ba ay nagbanta or hindi? Diba? Yun nga sinasabi ni Tito Sen eh. Teka lang, punta lang muna tayo, doon tayo sa betrayal of public trust. Ikaw ba ay may ginawang grave threat o wala? Ikaw ba ay nagsalita o hindi? Tapos kayo, papasinungalingan mo, hindi daw ebidensya. Sadya ka lang bobo, Inday Sayad. Diba? Tatanga-tanga ka lang. Ngayon, ito ang totoo. Ang problema kasi, hindi kayo naka-score sa ika-day 4. Kaya ikaw ay nanggigigil, nagagalit ka dito sa iyong mga abogado. Ang sabi nga ng ating puting kabayo, ikaw daw ay gigil na gigil kasi, yun nga, kung alam mo rin lang daw na ikakancel naman pala yung kay Sulayka na pagharap dyan, bagamat ikaw ay natutuwa at hindi nga iniharap, pero kung alam mo rin lang daw na ganun ang mangyayari, di sana daw ikaw ay tumuloy. Tumuloy sa paglalayas. Kaya nagagalit ka, di ba? At naudlot yung iyong paglalayas. Di ba? Nasira ng schedule mo. Oh. Takot na takot ka kasi. Bakit ba hindi ka tumuloy? Pwede ka naman tumuloy. Nung maalaman mo na si Sulayka, sinumpena, akala mo, baka magsalita. Dahil sa... Huwag ka mag-alala, hindi lang kailangan si Sulayka dahil yung mga informations na gusto na makuha sa kanya, ibinigay na ng mga abogado mo kasi nga mga bobo, di ba? Ang isa pang kabiguan, kaya galit daw ito si Inday Sayad, hindi nila na anong tawag dito, na i-divert kay Congressman Martin.
Ang usapin, di ba hindi nyo nahalata guys ha? Laging ang direksyon na nitong pagko-cross-examine nitong si OJT Vinluan, ang direksyon lagi, bukod kay PBBM at kay Lisa First Lady, ang tinutumbok na talaga nila, si Congressman Martin, na hanggang ngayon si Inday Sayad ay gigil na gigil. Dahil nga, sabi ng ating puting kabayo, kung hindi lang dahil kay Kong Martin, di sana natuloy na yung plano nila. Natuloy na yung plano nila Unanay, na ma-impeach si PBBM bago pa lang, nung 2023 pa lang. Ang problema, hinarang ni Kong Martin. Hindi sila makakakuha ng maraming boto kasi ang laki ng, ang laki ng grupo ng lakas di ba? Talagang malakas yung lakas. So, sa madaling salita, hinarang ni Kong Martin niya. Kaya nga na-demote itong si Unanay, di ba? Yan ang dahilan kaya sinusuportahan ko si Kong Martin dahil hindi rin lang dahil kay Kong Martin, malamang nung 2023 pa lang sobrang gulo na. At malamang-lamang, baka ma-impeach si PBBM nun. Dahil nga sa malakas-lakas pa si Inday Sayad doon kasi hindi pa lahat nabibisto yung kanyang mga confidential funds. So yung mga taga Mindanao na congressman naniniwala pa rito kay Inday Sayad doon panahon yun. Kaya mas mahirap. Kaya ako nagpapasalamat kay Kong Martin, talagang binakapan niya at talagang tinindigan niya si PBBM na para ipagtanggol at hindi magtagumpay ang kawalang hiya nito ni Unanay at saka nito nila Inday Sayad, di ba ga? Kaya nga, di ba, nagwala sila nung simula nung ma-demote si Unanay. Yun yung panahon, bigla na lang sinabi ni Inday Sayad ng tambaluslos, di ba? At doon na, lumabas na ang kanilang mga pagrarally ng maisog, sinabihan si PBBM na gumawa ng mga video kung ano-ano. Lahat ginawa nila para mapabagsak si PBBM. Matibay nun ng ang kongreso ng panahong yun. Diba? Hindi nila kaya si Kong Martin. Kaya ngayon, etong usapin na ito, isipin nyo, dinadivert, ang layo-layo ng usapin. Tanong ba naman habang nagko-cross-examine, tanong ba naman ng OJT dito kay Lotok ikaw, naniniwala ka ba sa sinabi ni Inday Sayad na corrupt si Kong Martin at si BBM? Parang ganun Tinatanong si Lotok, maliwanag naman ang sagot ni Lotok, wala siyang idea. Wala siyang personal knowledge. Di ba? Kaya nanggigil, di ba? Ano yung sinabi niya? Parang, ikaw yun. Parang ganun Kaya naging bastos ito si kasi gigil na nga. Ang order sa kanya, nitong si Inday Sayad, ang order sa kanila, gibain si Martin. Ipalabas na ang assassin ay wala naman talaga, walang ebidensya ng assassin. So, ibig sabihin, dun nila dinadala ang usapin. But very unfortunate for them, hindi sila nagtagumpay. Bakit? Bright si Lotok Bright yung witness, bright pa yung mga lawyers. At higit sa lahat, alam nila kung ano ang totoo. Mahirap mo talagang salagin kapag ang mga totoo, ng mga kasinungalingan. So, kaya itong si Inday Sayad ay gigil na gigil. Kaya ang ginawa niya, naglabas na lang siya ng statement na ganito sa ika-4th day kasi bigo sila. Hindi sila nagtagumpay. Kita mo pa 5-0 na. 4-0 pala pero gawin na natin 5-0 yan. Advance nga kami mag-isip Mamaya, wala na yan. 5-0 na nga, di ba? Tama, 5-0 na pala, 6-0 pala mamaya, di ba? Hindi, mamaya wala, mamaya yung itong mga, tingnan natin kung ma-approve yung pagsumpena sa mga bank records sila. Anyway, yun ang dahilan, okay? Kaya, bilib tayo kay Kong Martin. Thank you sa iyong serbisyo, Kong Martin, sa pagtatanggol sa Pangulo. At Inday Sayad, umiyak ka na lang na hinayupa ka. Sa mga bubutitilis at may sahid dyan nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sahid sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!